serbisyo ng bayan, ibigay ang inyong kailangan, ako'y pamilig at totohanan. Serbisyo balita, unang-unang mamamayan. Serbisyo balita, asahan ilang paman. Serbisyo balita, unang-unang mamamayan. Serbisyo balita, asahan ilang paman sa ating katotohanan. Ito po ang inyong punong bayan, Walter D. Echeverria Jr., nagsasabi at nagpapayong ugaliing manood ng mga programa sa Serbisyo Balita Live Online Channel, ang nag-iisa at nangungunang webcast channel sa buong Calabarzon Region 4A. Mabuhay po at isang magandang buhay sa lahat. Hi, this is Regine Velasquez Alcacid. Iniimbitahan ko po kayong lahat na manood ng Songbird Sings in Binyan, December 6 at Alonte Sports Arena. Ano pala na just reached 100 hits? Yes! 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 Anna Banana, baby. I love you a lot. Ugaliin manood ng Serbisyo Balita live online tuwing araw ng Lunes, Miyerkules at Biyernes. Ito po si Konsehal Echit Despasido ng Lungsod ng Binyang. Ating pong tandaan, tayo yung mga Pilipino na may pananagutan, una sa Diyos at sa bayan. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong pagpanood. Supportan natin din, of course, ang ating kaibigan, si Levi Tatad ng Serbisyo Balita at ng Pulsuhan. So ito po ang inyong lingkod, si Police Superintendent Romy Desiderio, ang happy po ng pulisya ng Los Baños. Magandang araw po at God bless us all. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
Okay, isang magandang araw, World. At nandito po tayo sa ating programang Pulsuan. Dito lamang po yan sa Serbisyo Balita Live Online, ang nangungunang web channel sa buong Calabarzon sa Region 4. At ito pang yung lingkod na si Levi Tatad na magbibigay po sa inyo ng isang oras na talakayan at pulsuan dito sa aking programang Pulsuan. At siyempre, ang mga tatalakayan natin ay yung kaarawan ni Bonifacio kahapon. Sapagkat si Andres Bonifacio po ay pinanganak noong November 30 at kung saan siya ay founder ng Revolusyonarong Pilipino na siyang lumaban sa mga mapang-aping lahi ng mga Pilipino noong panahon ng Kastila. Yan, kasama ng RJ. At dahil nga dyan, ang Rainbow Organization at Karakal ay masayang binigyan ng reclaying ceremony ang kanyang bantayog dyan sa UP Diliman. At kasama dyan ang UP Chancellor ng Diliman sa pagmamarcha. Siyempre kasama rin dyan yung namayapang founder na si asawa ng founder na si Mami Rose Vallejo. Ito yung asawa ng founder ng Rainbow ROTC sa UP Diliman na si General Vallejo. At kasama pa rin dyan si Superintendent Edwin Ruban at Brigadier General Marcelo Javier Galigan at kasama nga sa UP President. At nandito po yung pagmamarcha nila kung saan nga ginanap yung pag-alay ng bulaklak sa kanyang bantayog ni Agat Andres Bonifacio na sinasabing siyang pinaka-hero sa larangan ng revolusyonaryo nung araw. Sapagkat ito po si Andres Bonifacio na sinasabi nga ay matapang na tao. Galit siya doon sa mga nangungurakot sa pamahalaan sapagkat tayo noon, panahon ng Kastila, ay ilalipin tayo ng husto na kung saan 300 taon bago tayo nagising. Kung hindi lamang pinangunahan ng ating bayaning si Andres Bonifacio ay hindi po magkakaroon ng kalayaan ng Pilipinas. At pinangunahan yan sa grupo ni Dr. Jose Rizal na sa pamamagitan ng panulat ay siya po yung naggising sa maalab nating damdamin upang magpuyos at labanan natin ang mapang-aping lahing Kastila. Ngayon, patuloy pa rin po ang ginagawang pangapi ng mga nakaupo sa pamahalaan sa mamamayang Pilipino sapagkat nakasadlak pa rin tayo sa kahirapan. Pagamat sinasabi ni Pinoy na tayo daw ay nasa tuwid na daan, ay patuwad-tuwad naman yung ating ekonomiya. Kaya mahalaga yung paggunita nitong November 30, kahapon po yan, ang kaarawan ni Gat Andres Bonifacio. At sinasabi nga ng UP President, ng UP Chancellor dyan sa Diliman, ay napakaganda. Pakinggan po natin ang paliwanag ng Chancellor ng UP Diliman. Narito po siya. Kasama rito sa pagdiriwang ng araw ng Bonifacio, ang dakilang supremo ng katipunan at bayani ng ating lahi. Sa araw na ito, inaalala natin ang buhay at kabayanihan ni Andres Bonifacio. Higit sa pag-alala at hindi isinasapuso kung paano natin maisasabuhay sa kasalukuyang panahon ang aral, diwa at alaala na ibinahagi sa atin ni Bonifacio. Narito sa paligid ng UP Diliman Campus ang mga panandang gugunita kay Bonifacio. Unang-una na, ang karilyon na inalay ng mga alumni ng UP at pinangalan kay Andres Bonifacio bilang ama ng sambayanang Pilipino. Pangalawa, ang oblation sa harapan ng Quezon Hall na pinasinayaan noong ika-20 ng Nobyembre 1935. Ginang Gregoria de Jesus, ang balo ni Andres Bonifacio.
at matuturing na kumakatawan sa tulang pag-ibig sa tinubuang lupa ni Bonifacio. Pangatlo, ang Bonifacio Hall ng School of Labor and Industrial Relations o SULAIR. At pang-apat, ang monumentong ito sa ating harapan na alay sa mga bayani ng 1876 na inilipat ng mga estudyante ng UP noong 1968. Nung ito ay itambak sa isang tabi nung ginagawa ang North Luzon Expressway doon sa Balintawak. Patungo dito sa harapan ng UP Vinson's Hall. Sa pagkakataong ito, gusto ko rin banggitin ang General Luna Parade Ground sa harapan natin, na mas kilala bilang UP Sunken Garden. Ito naman ay gumugunita sa maituturing ng pinakamahusay na general ng unang Republika ng Pilipinas. Mga panandang nasabi ko ay nagpapaalala sa atin sa mga bayaning namuno sa himagsikan at laban para sa kalayaan ng Pilipinas mula sa Espanya at Amerika, mga dayuhang sumakop sa inang bayan. Ang araw ni Bonifacio sa Universidad ng Pilipinas ay ipinagdiriwang din natin bilang araw ng mamamayang laang kawal o Citizen Soldiers Day. Kaya sa araw na ito, isang karangalan para sa atin na maging kabahagi sa pagtitipon ang iba't ibang mga reserve commands ng Armed Forces of the Philippines. Ang AFP Reserve Command, ang Army Reserve Command, ang Naval Reserve Command at ang Air Force Reserve Command. Kasama rin natin ang sarili nating UP Reserve Officers Training Corps o UP ROTC. Ito ang mga iba't ibang unit ng mamamayang laang kawal. Sila ang mga organisadong tagapagtanggol ng inang bayan at maaasahang tagapaglingkod ng mamamayang Pilipino. Kayo, tayong lahat ay laging handa sa panahon ng pangangailangan, sa panahon man ng digmaan o kalamidad, at lalo na sa pang-araw-araw na pamumuhay bilang responsableng mamamayan ng bansa. Ngayon ay muli tayong naghahayag ng ating katapatan sa sinumpaang tungkulin. Ang tungkulin maglingkod sa kapwa ay hinihingi sa atin ng ating bayang minamahal at pinapangalagaan. Lagi tayong handa bilang mga unang tagatugon sa tawag ng pagkakataon o sa atas ng ating pamahalaan. Bilang mga mabubuting halimbawa ng pagiging makabayan at bilang mga marangal, matulungin at taus-pusong lingkod bayan. Kaisa ninyo ang UP, ang pambansang universidad, sa pagtataguyod ng diwang makabayan, sa pagtatanggol ng soberena ng bansa at sa pagsulong ng ating daing mapaunlad ang pamayanan. Hangad natin ang maging matiwasay at higit na makabuluhan ang buhay ng bawat mamamayan na siyang pinag-aalayan natin ng sarili at pinagkukunan natin ng inspirasyon at lakas. Gayon din, kaagapay ninyo ang UP, ang mga scholar ng bayan, sa kolektibong pagsasaliksik at paghahanda sa pagharap sa mga krisis, ang diwa ng kabayanihan sa ating bayan. Muli, saludo ako sa inyo, mga tagapagtaguyod ng kabayanihan, aral, diwa at alaala ni Bonifacio. Isang mapagpala at makabuluhang araw ni Bonifacio, araw ng mamamayang daang bayan
o Citizen Soldiers Day sa UP. Mabuhay ang sambayanang Pilipino. Salamat po. Yan po ang speech ng butihing Chancellor ng UP Diliman. At sinasabi nga niya, masking sila ay mayroong UP Reserve Officers Corps, sapagkat nais nila na kung magkaroon ng gera ay mayroong kahandaan. Kaya dumadalo dyan ang Army Reserve Corps, ang Navy Reserve Corps, at iba pang reservists na dyan sumama dyan sa pagunita sa karawan ng ating pambansang bayaning si Andres Gat Bonifacio. Kaya lang, sa kasaysayan, ay tinanedor ito ng taga Cavite. At pinatay si Gat Andres Bonifacio dyan sa Balintawak. Kung saan nga, dyan naghari, dyan sa Balintawak sa may monumento. At dyan nga, kaya nandun yung dati niya rebulto, ang ginawa ng mga estudyante ng UPLB, kaya kat nung ginawa yun noong 1986, ay kinuha nila yung rebulto, pinahalaga niyon, sapagkat yun ang ama ng katipunan ng bansang Pilipinas. Kasama dyan sila Dr. Jose Rizal, sapagkat si Dr. Jose Rizal, iba yung papel sa pamamagitan ng panulat. Sapagkat sabi nga ni Dr. Jose Rizal, sword is mightier than pen. Di ba? Pen is mightier than sword, di ba? Ayan. Binaligtad ko lang, Nireverse ko. Para nasa gano'n naman sabi nila, mas matalas pa rin daw ang sword ng mga Batanggin nyo. Aming gano'n, di ba? Pero hindi. Talagang mas matalas po ang panulat. Kaya naantig o natikatik yung panahon ng Kastila noon. Kaya si Dr. Jose Rizal ay pinapatay sa Luneta sapagkat sinasabing siya daw yung nagpaalab ng damdamin ng ating mga kababayan. At matapos yan, magsalita yung ating UP Chancellor, ay nandito naman yung ibang mga panauhin na nagbigay ng pananalita sa kanya sapagkat inisa-isa nila kung ano yung dapat na ginawa o gagawin natin. Pakinggan po natin yung mga paliwanag ng mga nagsidalo din doon sa okasyon yun kahapon sa UP Diliman. Gunam-gunamin sa sarili, tuwina, na ang matapat na pagsampalataya sa Kanya ay ang pag-ibig sa lupang pinubuan. Sapagkat ito ang tunay na pag-ibig sa bayan at sa kapwa. Ikintal sa puso ang pag-asa sa malabis na kapurihan at kapalaran na kung ikamamatay ng tao'y magbubuhat sa pagliligtas, sa pagkaalipin sa bayan. Tinatawagan si Bibi Matiga. Ika-apat, sa kalamigan ng loob, katigasan, katiisan, at pag-asa sa anumang gagawin, nagbubuhat ang ikagaganap ng mabuting ninanais. Kalima, kaingat-ingatan, gaya ng puri, ang mga bilin at balak ng katipunan. Ika-anim, sa isang nasa sa panganib sa pagtutupad ng kanyang tungkol, idadamay ng lahat ang buhay at yaman upang maligtas yaon. Ikapito, hangarin ang kaligayahan ng isa't isa, maging huwaran ng kanyang kapwa sa mabuting pagpapasunod at pagtupad sa kanyang tungkol. Bahaginan ng makakaya ang alinmang nagdaralita. Ikasyam, ang kasipagan sa paghahanap buhay ay siyang tunay na pag-ibig at pagmamahal sa sarili, sa asawa, anak at kapatid o kababayan. Ikasampu at huli, lubos na pagsampalataya sa parusang inilaan sa balang suwail at magmaksil. Gayon din sa pala nakakamtan ukol sa mabuting gawa. Sampalatayanan din naman na ang mga layong tinutungo ng katipunan ay kaloob ng may kapal. Sa makatuwid, ang hangad ng bayan ay hangad din niya. Yan ang mga UP Reserve Officer Corps
dyan sa UP Diliman at kasama yan sa nagunita sa kahapon na kaarawan ni Gat Andres Bonifacio na founder naman ng Revolucionario, sapagat si Andres Bonifacio ay humawak ng nakipaglaban o ng madugong labanan, kasama yan. At kaya lang, tinenor lang siya nung naging presidente daw ng Pilipinas, dyan sa Balintawa kung saan siya ay napatay ng lahing Cavite, na nagwayway ng independensya kuno, na peking independensya, sapagkat sinasabi nga na talagang ang unang presidente noon ay si Andres Bonifacio. Pero dahil nga sa na-traidor, at kaya dito ngayon sa kasalukuyan panahon, may mga traidor pa rin naman. Tulad ng nag-traidor sa Pangulong Marcos, na ngayon ay nanunungkulan. Tulad ng nag-traidor kay Estrada, di ba? Na kung bakit naakusahan ng plunder, di ba? Maraming mga bagay na na traidor na hindi talaga ugaling Pilipino. Kaya napakasakit, Kuya Eddie, sabi nga nila na ang bansang Pilipinas ay mayaman at mayaman sa kultura, mayaman din sa likas na yaman, subalit napapabayaan ito ng mga namumuno sa atin na walang iba kundi ang hangad ay pansarili lamang. At katulad nga ngayon, may sinasabi tayo ng mga tuwid na daan, pero baluktot naman. Kaya may nakapanayam nga tayo dyan, dito sa kahapon, sa UP Diliman, kung saan nga kabahagi dyan sa Rainbow Organization yan, at Karakal, yung taga-Tarlac na professor na sinasabing ito daw ay pinsan nung tatay ni Noynoy Aquino. At sabi niya sa akin, ako ay walang may pagmamalaki sa lahing Aquino sapagat dinungaysan ng aking pamangkin yung karangalan ni Ninoy. Bagamat walang ginawang masama yung kanyang ina na si Cory Aquino, dahil nadala siya ng mga nagudyok sa kanya upang mabago yung panahon ng Marcos regime, na hanggang ngayon naman ay hindi yata ilang taon yung ahead ng pagpaplano niya, kaya't nagkaroon ng EDSA, nagkaroon ng kung ano-ano pa, nagkaroon ng San Juanico Bridge, kung saan nais niya na maganda ang bansang Pilipinas. At nung araw, tayo ang number 1 na nag-i-export ng bigas, ng abaka, ng mga kailangan ng iba pang mga bansa. Pero ngayon, tayo na po ay kulilata dahil nga napapabayaan. Dahil daw sa pagsasagawa ng economic integration ng bawat bansa dito sa Asia. Ang problema, tayo ang sumasalo ng mga basura nila. Katulad ng mga ukay-ukay galing dyan sa ibang bansa. Katulad ng basura na galing sa Canada na 3 container, 10 container ba yun? Na nandyan sa custom, na hanggang ngayon ay hindi kinukuha ng Canada. Hindi naman lang napag-usapan sa summit na ginanap nitong kamakailan lang. Maraming pumuri na tayo daw ang the best na mag-host ng summit, Epic Summit, sapagat tayo daw ay mahusay makipagkapwa-tao. Sana yan ang makita natin sa ating mga pinuno, di ba? Hindi katulad ng iba, na nagbibingi-bingihan, nagtitingang kawali, na hanggang sa ngayon ay dinadaan lang sa kung saan-saan. At pangit yan, sapagkat sinasabi ko sana tularan ninyo itong si Gat Andres Bonifacio na nagsakripisyo sa bayan upang mayalis tayo sa pagkalipin sa mga Kastila noong panahon na yon. Di ba? Ay, pero kayo, anong ginagawa ninyo? Yung sinasabing tuwid na daan. Lumalaganap na po ang korupsyon. Lumalaganap ng krimen.
Eto na nga, may mga ISIS na. At sinasabing ang impluensya ng ISIS sa Mindanao ay malakas na sapagkat mismong mga estudyante ang kanilang nare-recruit. Kung saan isa doon sa mga estudyante na napatay, nakamag-anak pa ng mga naandun sa Mindanao na kilalang tao din. Isipin nyo yun, hindi lamang mahihirap yung kanilang nare-recruit, maging yung nasa middle class na may kaya na. Bakit sumasama dyan sa sinasabing supporter ng ISIS? Di ba? Napakasakit noon. Magpaliwanag ka yung general ngayon ng AFP. Kung totoo, sapagkat tinalakayan ni Maring Winnie Monsod na ating kababayan. Sinasabing ang grupong yan ay suportado ng ISIS. Sapagkat sila pala ang sumusuporta sa ISIS. Ayot yun. At tandaan natin, mga kababayan, dapat tayo ay hindi maging alipin ni naman dito sa bansang Pilipinas. Dapat tayo ay manindigan yung ating mga Pilipino. Gayahin natin si Andres Bonifacio na matapang na tao. Tandaan niyo yan. At siyempre, tayo muna ay magbibigay ng commercial para sa ating himpilan. Pagpapaalala. Babalik po tayo. Isang balita, asahan ng paman sa ating katotohanan. Oy, set na! Wala na tayong araw! Halika, kape tayo. Alam mo, heartbreak lang yan. Malayo sa bituka. Oh, nag-move on na yung tricycle, oh. Ikaw, kailan? Ayan, mainit na kape. Para magising ka sa katotohanan. Wow, ang honest. Parang 7-Eleven City Blends. Real honest-to-goodness coffee. Made fresh with honest-to-goodness Arabica beans. 20 pesos lang. Honest. Since you're being so honest, may gusto din sana akong sabihin sa'yo. Ay, steak na daw, sabi ni Derek. Tara. 7-Eleven City Blends Coffee. 7-Eleven every day. Kadalasang sanhi ng simpleng ubo at sipon ay virus na maaaring kusang gumaling at hindi tinatalaban ng antibiotics. Sa maling pag-inom ng gamot tulad ng antibiotics na hindi nireseta ni Doc, maaari itong magdulot ng mas malalang epekto. Wala nang tatalab na gamot kapag tayo'y nagkasakit. Magiging drug-resistant na ang mikrobyo. Kapag nangyari yan, madaling lalala ang sakit at maaari mo pa ikamatay. Huwag abusuin ng antibiotics. Magpakonsulta muna. Isang paalala mula sa inyong DOH. We need to talk. I'm going to ask you, what are you doing with your life? We start off good, but years pass, we age, and we get scared. Scared of debt, losing our health. It could be growing older. I understand. I've got family too. You know, something to fight for. And I don't want anything to take that away. Not my boss, my finances, or my age. But what if you never could get fired? You won't. And what if age really were just a number? It is. Featured in Harper's Bazaar, Vogue, and Cosmo, the media is proclaiming it as the latest breakthrough in anti-aging. What is it? It's called the Youth Enhancement System. Or YES. And it's comprised of the latest in skincare and nutritional products. Using only the purest ingredients, YES tackles aging in a way never before accomplished. With state-of-the-art technology and clinically proven results, it's revolutionizing the industry on a global level. A powerful group of products. Some work from the inside out, while others work from the outside in. It's a complete defense against aging.
Let's start with Luminess. Luminess is an anti-aging skincare using advanced technology to support the body's natural ability to renew itself. Step 1 is to purify the skin with the Youth Restoring Cleanser. Step 2 is the Cellular Rejuvenation Serum. The serum is the flagship. It reduces the appearance of fine lines and wrinkles, leaving your complexion totally revitalized. Now, step 3 is cool. It begins with the moisturizing complex in the morning, protecting against the sun's harmful rays during the day. And ends with the advanced night repair, a secret weapon to apply. Okay, balik po tayo sa ating programang Pulsuhan, siyempre. At ngayon, tatalakayan naman natin yung sinasabing pre-demolition conference na ginanap noong November 24 dyan sa munisipyo ng Los Baños, kung saan ito yung napiling venue ng Presidential Commission for the Urban Poor. At siyempre, dumating dyan yung mga sheriff ng korte, mga hepe, at yung iba pa na sangkot. At ang head dyan, nung si Mr. Robert Bonifacio, yung head ng South Luzon Cluster, na siyang nagkaroon ng may kinalaman sa laws at issues ng apektadong mga mamamayan na mawawala ng bahay sa pamamagitan ng demolition o eviction na may utos na ang korte. At sinasabi nga dyan ni Mayor Perez na siyang nag-welcome sa ginanap na pre-demolition conference dyan sa Los Baños, Laguna, ay mapalad daw ang Los Baños sapagkat may mga award na ito. Pakinggan po natin ang pag-welcome ng buting Mayor ng Los Baños, Laguna. Walang iba po si Cesar Perez. Narito po siya sa sinagawang pre-demolition conference. Hindi ako binigyan kung sino welcome eh. Basta pinagsalitaan niyo ako. Naiyak tuloy ako sa inyo. Ha? Oo. Ito ba may merienda? Sino pa handa merienda? Kayo. Ano yun ito mga national office na ito? Ang hilig, mga gusto daw dito parati sa Los Baños, no? So, para ma-i-avoid na ito, nag-propose ako sa Sangguniang Bayan na every time nagagamitin ito. Ang dami-dami mga iba't ibang conference sa room dito eh. Every time nagagamitin yung mga conference, magpapabayad na kami kasi lakas ng aircon. Mahirap lang yung bayan ng Los Baños eh. For your information. Alam niyo kung bakit? 60% ng total ng area namin is tax-free. Hindi nababayad ng buwis. At 55% ng total ng area namin is owned by the university. Okay? Ang taxable area lang namin is 40%. Kaya kung tingin, parang ang yaman-yaman ito ng Los Baños. At pagdating sa munisipyo, siguro ito yung isa sa pinakamagandang, pwede man kami nangunguna, baka kami pangalawa sa pinakamagandang building. Pero binabayaran pa ito ang galing. So, may nakakara pa yata 6 more years to go. At malaki pa yung utang namin na dapat bayaran. Pero anyway, anumang kwento, kami natutuwa na dito dinadala yung mga meeting. Especially kung gagastos kayong ma-attend dito sa Los Baños. Kasi mas lumakas yung aming economy. Bigyan ko lang tayo ng short background there kung ano yung estado ng ating munisipyo. So hindi ko masyadong kahabaan, pero on the part of the PNP, medyo matindi itong trabaho ito. Pinakamatindi kasi yung mag-demolish ka ng bahay na may bahay na based on order ng court. Kasi yung iba doon, talagang nagpumilit na mag-atika ng bahay. Pero it's a wrong decision na gawin mong konkreto yung bahay mo kasi hindi iyo yung lupang yun. Dahil pa yung sinasabing sa gobyerno. Kami hirap na hirap din dito. Pagka kami papaalisin, kung ano yung sinasabi ng batas, si Ani ay nag-house sa amin sa multo. binabayaran namin. Diba? Katulad nun, meron kaming kabahay
yung better God kung tawagin na TV. Alam niyo po, yung barangay road na tinayuan ng bahay, isa-isa namin yan. Sige, bayaran. Kung ano yung sinasabi ng batas. Pag halimbawa, pinaalis niya, pabalikin mo doon sa kanilang probinsya, pinabayaran mo yan. Kaya yung pag-uusapan yun, nandito yung sino yung tika-commission ng human rights? Yan, oo. Oo, sana maging balansi tayo. Kasi pagka minsan, masyadong tama at may karapatan ng tao, pero sa bahagi naman natin nanunungkulan sa gobyerno, hindi karapatan, kundi meron din tayong tungkulin dapat kapanan. No? Yung karapatan tungkulin, pag may nag-ano yan, talaga medyo matindi yung bagay. No? Kaya sana maging fair tayo sa mga gagawin nating decision. Although lahat kayo o lahat tayo ay nasa ilalim ng pamahalaang national, pamahalaang lokal. Okay? So sa inyo po lahat, welcome to Los Baños. Sana pag-uwi natin, tayo ay kargado na ng sapat na kaalaman ng pagkikipag-deal tayo sa aming kapatid. Salamat. Yan po ang pag-welcome ni Mayor Cesar Perez ng Los Baños dito sa sinagawang pre-demolition conference. Sapagkat dyan po sa Los Baños ay apektado na. Kaya lang hindi mas masyadong apektado. At nangangamba nga itong si Laguna Provincial Director Police Senior Superintendent Lorenzo Saligao sa isasagawang demolition dito sa 37 hectares sa Barangay Casili kung saan mayroon na itong rate of demolition na inisyo ng Supreme Court. At nandito po yung paliwanag ng ating busling Provincial Director, Police Senior Superintendent Lorenzo Saligao. Pakinggan po natin siya. Galang-galang na mayor na lagi ko lang katagpo. Kahapon, naubos na rin yung mga oras namin ni mayor. Ano po, kami ay sumalubong kay SILG dito rin sa pamosong bayan ng Los Baños, sabi nga ni Mayor, the host capital of Laguna Province. Mahilig nga naman sa hosting, kilihin na host itong Los Baños. Even sa PNP side, yung mga general, gustong-gusto rin dito. Of course, kay Mr. Robert Bonifacio, yung head ng South Luzon Cluster, ng ating urban poor. Sa ating mga kaibigan sa court, ating mga sheriff, kaibigan na kuminsan ay nakakaaway at nakakadebate. Sa lahat po na narito, yung isang media na laging gusto akong i-focus kasi babantayan niya na ako sa pinto mamaya. Of course, yung taga-human rights na naging kaibigan ko na. Simula noon sila yung mag-seminar sa amin in partnership with the PNP and the AFP. Naunawaan na namin ang isa't isa. Magandang hapon po sa inyong lahat. I don't know if I can inspire you kasi nakalagay inspirational message. Pero parang kayo lang ang may inspire, parang on the PNP side. Parang kami mag-aalala na pagkatapos ng seminar workshop nito. Because all of you might just see us facing after the demolition, after the ejection operation, you might see us in court, in Sandigan, tackling or facing charges. Pero sana po hindi mangyari yun. Ano? Alam niyo po, maganda itong ating pre-demolition conference. Because in here, in this kind of meeting or conference, napaplano natin mabuti. Hindi yung basta na lang dumadating tayo in a certain place, specific place, subject for demolition, at doon lang tayo nakita-kita at nagkakakilala-kilala. Matalino po ang nakaisip nito at nasisigurado ko, isa doon si Mr. Bonifacio. Mamaya mo na ibigay yung honorarium.
napakalaki pong obligasyon ang nakaatang hindi sa pulis lang, kung hindi sa local government executives, sa housing, and of course, sa sheriff. No? Hindi, pag nawala ang isa sa mga nabanggit ko, magkakaroon ng diferensya. Hindi po kami ang ating kapulisan, hindi makakapag-implement ng demolition or ejectment order from the court kung wala ang sheriff, kung wala yung taga-housing. Of course, lalo na kung wala ang pahintulot o koordinasyon sa ating mga local chief executives. Alam niyo po, nung araw, nung ako'y bata-bata pa, kasi ngayon po ay 43 years old na ako, lahi lang namin yung puti ang buhok. Dati po nung nagpapakulay ako ay 35 lang ang tingin nila sa akin. Pero ngayon, dahil idol ko na si George Clooney, The Demolition Man. May pelikula po si George Clooney, The Demolition Man. Ay pinagkukumpara ko yung panahon na ako ay senior inspector, kung saan ako ay team leader ng CDM na ginagamit, compared now na ako ay provincial director, na ako lang ang mag-o-oversee ng gagawin ng aking kapulisan. Alam niyo po ay, para po sa kaalaman ng lahat, very limited po yung role ng mga pulis natin dito sa ganitong demolition operation. Unang-una, we are just brought there in a place na just to maintain peace and order, just to give police assistance to avoid sacrifice of life, to pacify both parties kung magkakaroon ng iringan or pagtatalo at sana'y hindi na mapaabot sa armed confrontation. Because we are there to protect lives, we are there to protect property. And of course, last na lang po, to protect ourselves. That is physically, kailangan din namin i-protect, bigyan ng proteksyon ang sarili namin. No? At bigyan din namin ng proteksyon ang mga karero namin. Kaya nga po, maganda, andyan yung ating human rights, mapapaliwanag niya rin, ano ba hanggang saan ba yung tinatawag na maximum tolerance? Ito ba'y titiisin na lang na putok-putok na yung noo, yung ulo ng pulis ay hindi na rin sila magrila kasi maximum tolerance? Or, ang pulis ba ay kailangan tanggapin na lang lahat ang pagmumura ng tao, tanggapin na lahat ang pananakit, wag lang mademanda ng violation of human rights? Yan po yung mga katanungan na sinasagot ng ating mga PO1 hanggang PO3 na frontliner doon sa itatalaga na CDM contingent. Yun bang ating, ito po yung maraming katanungan, yung bang ating sheriff ay properly ay nag-request? Because in our side po, on our side, alam ko nakalagay dyan na with coordination with the local chief executives, at kapag pinakitaan kami ng order, the commander, like me, will organize. But our dilemma there is, meron din po kaming directive from the higher headquarters that any request by the sheriff or police assistant should be approved by no less than the chief PNP, forced through the regional director and the provincial director. Meron po akong kaibigan dito, sheriff na ewan ko kung ano na nangyari. Naghihintay lang ako na kami ay utusan. Diba? Sabi ko nga sa chief of police ng Kabuyaw, just prepare yourself to be dismissed from the service. Yes. Kasi po, kahiya-hiya man, I will cite that example kasi ang i-demolish namin doon, ang bibigyan namin ng assistance na i-demolish ng kanilang mga destroyer, ng kanilang mga demolition men, ay may klowa. Could you imagine?
inisyuhan ng gobyerno ng CLOA, i-demolish mo ang mga fully fortified and structure. Hindi naman po kubo lang yun, hindi naman shanty. Halos ganito yung mga dingding. Tapos may CLOA. May dilema po ang pulis doon. At kami ay talagang hindi nawawala ng pag-asa na sana'y huwag munang matuloy. Sana'y matapos muna yung aking 2-year term, saka na lang nila ma-implement ng court kasi kawawa rin po yung aking mga anak. 90% dismiss kami dyan. Kasi pag ako ay umuo at sinabi ko, sige, go, nautusan tayo, hindi po kami umuurong. Aharapin namin yan, tutulungan namin, siyempre magkakasakitan yan. Yun ang sinisigurado ko, 100% magkakasakitan. Unang-una, i-demolish natin. Sinasite ko po yun to inspire everyone na makinig sa mga magle-lectures kasi kailangan yan, especially the chiefs of police. Based on my intelligence gathering at nung binasa ko, mga may dati ng licensed firearms itong mga may-ari nito. So, hindi natin po pwedeng ipakansila yun. Wala po tayong legal basis. At ang dami ng nag-renew ng permit to carry firearms. Yun ang isang malaking threat na kailangan nating i-address. Namin, i-address. Kami naman po is always meters away. 50 meters actually. Sa POP namin. Sa Police Operational Procedure. Am I right? Captain Kulan? Ganyan po magaling yung magle-lecture sa inyo. Ngayon pala nagbubukla. Igagalang-galang may subordinates, commanders here to not to limit yourself as a mere listener in this seminar workshop, but rather you should be a good, not a good critic, but a good man who will always ask or who will always clarify issues and concerns regarding this localized demolition operation. Kaya nga po, sabi ko kanina, napakaganda ng pre-demolition conference kasi mag-uusap-usap muna lahat at makikita ng pulis kung ano yung role nila, ipakikita rin ng sheriff kung ano ang mga dapat nilang gawin. How not only to protect the petitioner, but also the respondent. Dapat fair tayo doon. And with the assistance of the PNP, I'm sure magiging successful lahat ng i-demolish natin. Pero hindi natin may sasabing kayang may subordinates, commanders here to... Okay, yan po ang pahayag ni Police Senior Superintendent Florendo Saligaw na Provincial Director ng Lalawigan ng Laguna. At nangangamba nga siya doon sa 37 hectares sa Barangay Casidi sapagkat may CLOA nga. Alam niyo yung CLOA, mga kababayan, ito yung under ng CARP o Comprehensive Agrarian Reform na sinasabing kaya nagkaroon ng CLOA yung Certificate of Land Ownership Award na galing doon. At ito, panahon na yon, yung Barangay Casili, ayan ay agri-farm, agricultural land yan, na dinevelop yung 37 hectare na yan. Noong mga dating magsasaka, nagtataka naman tayo dito kung bakit nagkaroon ng CLOA itong mayor ng Kabuyaw at mga konsihal. Ano ba talaga ang meron sila? Bakit hanggang ngayon ay tinututulan nila at nagpakita sila ng CLOA samantalang naunang lumabas yung writ of demolition dahil yung barangay, yung kasiling yan ay mayroong pagmamay-ari na ngayon ay kiniklaim na noong 1992 pa. Unang lumabas yung writ of demolition bago ngayon nagpakita ng CLOA yung mga nakatira dyan katulad ng mayor ng Kabuyaw na si Medes.
at yung iba pang konsyal na nandyan sa Barangay Kasili. Yan po ay binubuo ng 37 hectares. Yung Barangay Kasili yan, dyan sa Kabuyaw. Sinasabi, ang lahat ng yan ay nandyan. Batay nga sa pre-demolition conference, kaya pinag-anuhan ito, sinasabi sa batas, kung may CLOA yan, dapat pa rin ay magkaroon ng proclamation, presidential proclamation, ang Pangulo. Pero wala pong ginawa. Ang ginawa ngayon ng DNR, dahil may batas daw, ayon sa RA 72 at RA 274, ay binigyan ng kapangyarihan ang DNR na isubdivide yung lupa upang ipamahagi nga doon sa may hawak ng CLOA na under ng ito yung under ng CARP, Comprehensive Agrarian Reform Act, na sinasabing ito yung kapangyarihan ng DNR na sakop ng CARP. Katulad dyan sa Hacienda Luisita na nasa ilalim din ng CARP yan. Kaya sinubdivide. Ang tanong, bawal ibenta yung mga klowang yan hanggat hindi sinasabi ng pamahalaan, sapagkat sa pamahalaan pa rin yan. Pag binenta yan, may kaukulang kaso sila. Kaya nagtataka naman tayo kung saan binili ni Mayor Remedios yan at ng ilang konsyal na nakatirik dyan sa 37 hectare na yan sa Barangay Kasili ng Kabuyaw, ay kung saan galing yung kanilang CLOA. Sapagkat ina-award lamang ito sa mismong lehitimong nagsaka noong panahon na yon dyan sa Barangay Kasili. Ina-award lamang yan ng DNR sa ilalim yan. Pero sa ilalim pa rin yan ng CARP o Comprehensive Agrarian Reform Act. Yan po yan. At kaya ngayon, yung tunay na may-ari ay nag-issue ng humingi ng eviction. Sinampahan sila ng ejectment dyan sa korte at nakarating sa Korte Suprema. Kaya noong 1992, nagpalabas ng writ of demolition ang Supreme Court at sinasabing ang lehitimong may-ari ay yung nagkiklaim dyan sa Supreme Court na nakapile ngayon, na nakapending. Doon natatakot yung ating kapulisan, yung ating Laguna Provincial Director, sapagkat ang hepe ng Kabuyaw ay si Colonel Bayan. Sinasabi nga nila na pag pinatupad nila itong rate of demolition doon sa 37 hectare, kasama dyan yung bahay ni Mayor, kasama dyan yung inang konsyal na pader, ganito yung dingding na mga konkreto na, ay may mga armas ito. Kaya natatakot yung ating Provincial Director na i-demolish. Nagtataka naman tayo kung bakit na-issuean ito ng CLOA, na samantalang yung CLOA pala ay under ng CARP. Ganito yung nangyari sa Hacienda Luisita na binigay sa mga magsasaka. Pero bakit dito sa Kabuyaw ay nakakuha itong si Mayor Remedios at ang ilang konsyal ng Kabuyaw ng CLOA. Pero yung pala ay pinadidemolis na kayo. Tinututulan ito at ito pinangahawakan nung ni Mayor Remedios Remedios na nakadikit sa panunungkulan na hindi raw pwedeng salingin dahil meron daw sa korte. Kung sino man daw magbabalita nito na siya ay mga agaw ng CLOA, ng manghihimot ng CLOA dyan sa Kabuyaw, sa Barangay Kasili, ay kakasuhan daw. Malinaw po sa batas. Saan kayo nakakuha ng CLOA? Kayo ba ay nagsaka dyan? Kayo ba ang naglinang dyan? Dyan sa Kasiling yan. Kung bakit kayo na-issuean ng CLOA. At yan nga ang kapangyarihan ng DNR. Batay doon sa Republic Act 274. Subalit, ano ang ginagawa ng DNR dito? Baka nagkaroon din dito. Bakit na biglang na-issuean? Nang ipinatuloy sapagkat matatandaan nyo ang sample dito. Yung mga pag-aari ng military reservation na under din ng ay pamahagi na yan. At nagkaroon lamang ng Presidential Proclamation 550 dyan sa Los Baños na pinirmahan ni
dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Sapagkat noong 1987 Constitution, sinasabi sa Section 10, Article 13, ang urban o rural na may hirap na nagtayo ng bahay ay hindi pwedeng ibig o i-demolish. Except doon sa Section 27 na sinasabi na ang LGU ay maglalaan ng relocation site para magkaroon ng may patupad yung demolition. At batay din sa RA 7279, yung na yung Urban Development and Housing Act o UDA, ay hindi mo pwedeng i-demolish yung mga squatter. Ay hindi naman squatter si Mayor eh. Maganda nga ang bahay, naka second floor. Pader, ang sinasabi dito sa batas ay kung ikaw ay may hirap talaga, na hindi mo kayang bumili ng lupa. Ay ka naman, Mayor, kaya mo naman bumili ng lupa eh. Bakit sinasagsag mo pa rin yan? Anong dahilan? At saan ka kumuha ng iyong kloha? Sapagkat ang kloha lamang ay sa ilalim yan ng CARP. Yan ay pinamamahagi sa mga magsasaka. Sa lehitimong magsasaka. Katulad dyan sa Hacienda Luisita na pinamahagi na sa mga magsasaka. Bakit naman itong si Mayor Himodes na ayaw pang umalis dyan sa 37 hectare na yan? At natatakot yung ating mga kapulisan na i-demolish yan. Kaya dahil dyan, kulang na tayo sa oras, mga kapatid. Sa susunod, tatalakayin kita ng gusto, himay-himayin ko dahil nga may mga batas. Hindi naman pwedeng masupersede yung mga batas sapagkat yun naman po ay legal. Yun naman po ay nasa Supreme Court na at sinasabing may eviction out na, may writ of demolition na hindi kayang ipatupad ng mga sheriff ng Cabuyao sapagkat nakaupo pa yung mayor ng sinasabing malakas daw maghimod. Ay, Himides, hindi Himodes. At sa ngayon, marami ng mga kalaban. Yung ating butihing mayor dyan. Ang akin po sinasabi ay walang personalan, trabaho lang. Sapagkat yan po ay na-research. Kaya nagkaroon ng pre-demolition conference dyan sa bayan ng Los Baños. Sapagkat mainit pong usapin yan. Dahil binibigyan ko kayo, yung aking programa ay walang personalan, trabaho lamang. Pakasarap po yan. At para sa inyo po, bibigyan ko kayo ng magandang dasalin na galing sa Mount Banahaw na itinuid ng Espiritu. Ave Maria Purisima, Pikato ko si Pita, mga tandaan ng Santa Cruz, pagkadya mo po kami, Panginoon Diyos, sa aming mga kaaway. Sa pangalan po Diyos Ama, Diyos Ina, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Sumasampalataya po ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya din po ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos. Panginoon natin lahat ng katawang tao, siya lang ng Diyos Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Beren, pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinakuwang ka po sa krus, namatay, binaon, nanawag sa mga impyerno na magatlong araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit at naluklok sa kalan Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon ka po magmumula, paririto, hukom sa mga nabuhay at namatay na tao. Sumasampalataya din po ako sa Diyos Espiritu Santo, sa mga santo at santa, sa mga kaangheles, sa Sabanis Kristo, sa ikawawala ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng mga namatay na tao at may buhay na walang grasya naman. Ama namin, nasa langit ka po, sambahin namin ang ngalan mo. Mapakisama po kami sa mahal mong kaharian, sundin namin ang kalooban mo sa lupa tulad ng nasa langit. Ipagpala mo po sa amin ang kamahal-mahalang biyayang pinagkakalubo po sa amin sa araw-araw. Patawarin po kami sa aming mga pagkakasala tulad ng pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag po kami pahintulot sa tukso at walin po kami sa nilang kasamaan siya naman. Aba po, kalins ni Isang Maria, puno ka po ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod ka pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala din po yan ang sa Jesus. Biyarhin ka pong kalins ni Isang Inani sa Kristo, ipalan mo lahat ng makasalanan, pagpalain kami. Lord, natin sa Diyos Ama, Diyos Ina, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Kapara po ng sa unang-unang ay magpakailaman, magpasaulang lasin mo. Ama namin, nasa langit ka po, sambahin namin ang ngalan mo. Pakisama po kami sa mahal mong kaharian, sundin namin ang kalooban mo sa lupa tulad ng nasa langit. Ipagpala po sa amin ang kamahal-mahalang biyayang pinagkakalubo po sa amin sa araw-araw.
Patawarin po kami sa aming mga pagkakasala tulad ng pagkakab namin sa nagkakasala sa amin. At huwag po kaming pentulot sa tukso at walin po kami sa dilang kasamaan siya mo. Aba po, kanis ni Isang Maria, puno ka po ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Buod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala din po yung anak na si Jesus. Biyarhin ka pong kanis ni Isang Nani sa Kristo, ipalang po lahat ng makasalanan, pagpalain kami at kawan. Luwala natin po sa Diyos Ama, Diyos Ina, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Kapara po ng sa unang-unang ay magpakilamang, magsulang hanggang sinuwa. Ama namin, nasa langit ka po, sambahin namin ang ngalan mo. Mapakisama po kami sa mahal mong kariyan, sundin namin ang kalooban mo at sa lupa tulad ng nasa langit. Ipagpala po sa amin ang kamahal-mahal ang biyayang pinagkakalubog po sa amin sa araw-araw. Patawarin po kami sa aming mga pagkakasala tulad ng pagkakal namin sa nagkakasala sa amin. At huwag po kaming paintulot sa tugsot, walay po kami sa dinang kasamaan sinuwa. Aba po, kalis ni Isang Maria, puno ka po ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Buod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala ni po yung anak na si Jesus. Biyarhin ka pong kanis ni Isang Inanay sa Kristo. Ipalalaim kami lahat ng makasalanan, pagpalaim kami kawaan. Luwan natin po sa Diyos Ama, Diyos Ina, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Kapara po ng sa unang-unang ay magpakailanman, magsawalang sinuwa. Aba po, Santa Maria, ang hari na ng awa, ikaw nga po kabahan katamisan, na ba pinapananginan ka namin? Ikaw nga po tinatawagan namin, pinapanong taong anak na iba. Ikaw rin po ang pinagbubuntong ina namin sa pagtangis din sa lupa, bayang kapis-apis. Kaya ba, pintakasi ka namin, nilingon mo po sa amin ang matabong munawain. Tsaka kung matapos na, ay rin pagpanong po sa amin, ipakita mo po sa amin ang anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, maawain, maalam at matamisin na birin. Ipanalangin kami sa tangina ng Diyos na kami maging dapat makinabang sa mga pangako ng Kristo ng Panginoon natin sila. Ave Maria Purísima, Pecado ko si vida. Ave Maria Purísima, Pecado ko si vida. Ave Maria Purísima, Pecado ko si vida. Ave Maria Gracia Plena, Dominus Tecum. Miniligta tuwi mo rin at benedictus procto benedictus. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Ina, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Yan po ang aking dasal na sana po ay magbago kayo. Ang aking programa ay walang personalan, trabaho lamang. At sa wikang Ilocano, naimbag nga aldaw kada kayo, amin dita Ilocos Region. At sa wikang Bicolano, Diyos maran na daw sa Ndugabos, Diyos mabalos! Bye-bye! you